Alright, what's up YouTube? Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Alright? Ayun, sana po ay nakaboto na kayo. Eleksyon ngayon. Kumusta ang ating napiling kandidato? Ang video na to hatid natin kay Dears TV. Nasa description lang po ang kanyang channel. Paki-bisita at paki-subscribe na lang po ang kanyang channel. At kung kayo pala bago sa ating channel, iniimbitahan ko po kayong i-subscribe ang ating channel. Paki-like, comment at pahit tayo sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun, alright, showbiz update tayo. Hatid natin kay Dears TV. Nagkayakan na. Agoy. Copyright infringement ng TVG sa Bulaga. May resulta na daw. Ano kaya to? Ayan, sabay-sabay natin panoorin ang palabas na to. Wala lang pong patubig-tubig pa. Silipin na natin to. Baka masilip pa to ng iba. Ayun, pasok! Po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa kaganapan kanina sa EAT. Panibagong araw na naman po ang ayan, panibagong ads. ating pinagsaluhan kanina sa panonood ng EAT at talaga namang marami na naman po ang napasaya, napatalon, napaiyak sa hatid na good vibes ng TVJ at buong EAT family. Katunayan niyan sa Therapy, isa na namang nanunood sa EAT studio ang nabiyayaan po ng tulong pinansyal na nagkakahalaga po ng 40,000 pesos. Dahilan upang maiyak si ating winner sa Therapy. Kasi hindi niya po lubos akalain nga naman na mananalo siya ng ganon kalaking halaga, no? So humuhula lang siya ng pataas pababa pero 40,000 agad-agad ang nakuha niya, no? Talaga namang padami po ng padami ang natutulungan ng bagong segment ng EAT na talaga namang nakakatuwa. Dahil hindi lang po naghahatid ng kasiyahan at aliw ang EAT, kundi naghahatid din po ng tulong pinansyal sa mga napipili nilang maswerteng maglalaro. Samantalang si Paulo Ballesteros naman po kanina pala, no, pinagtulungan po ng mga kasamahan nung nanalo. Pinalibutan si Mama Paulo ng mga kagrupo nung nanalo kasi sobrang saya po nila and syempre excited sila dahil yung kagrupo nila nanalo, di ba? So hindi nga rin naman nila lubos akalain na mananalo po yung kagroup nila, no? So kanina nga po napasigaw si Bossing Vic Soto at syempre si Joey De Leon. Sabi po nila, huwag niyong bugbugin si Paulo Ballesteros. So sobrang excited po ng mga kagrupo nung nanalo. Ganito po yung nangyayari. Tinutulak-tulak po nila si Mama Paulo. So wala naman yun kay Mama Paulo kasi alam niya po yung pakiramdam ng masaya at excited dahil nanalo ang kagrupo nung nasa likuran po ni Mama Paulo. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo ang online viewers ng EAT sa YouTube as of 1:39 PM po ito during Givi5. So sa TVJ YouTube channel, merong 43K watching po sila and sa TV5 Philippines may 41K watching. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa patama po ni Meme Vice sa MTRCB. So kakabalik-balik lang nito, meron na naman agad patama si Vice Ganda si MTRCB. Ito ay nagsimula po sa couple shoes ni Ayon at Vice kanina. Napansin kasi ng mga host na couple shoes, naka-couple shoes yung dalawa na nakasuot sa kanila yung couple shoes, no? Suot nila Vice and Ayon, kaya pinuri po ang mga ito ng co-host nila. Ito po yung linyahan ni Vice na siyang malinaw na pinapatamaan na naman niya ang MTRCB. So ayon dito sa parang banner na ginawa po ng Kapamilya page, ano? Sabi ni Vice, "Uy, ano ka ba? Nakakahiya. Pareho yung sapatos natin. Baka sabihin couple shoes tayo." Sabi pa ni Vice, "Pareho kasi we are religious daw. Vice, kaya ang sapatos namin, samba." Tapos sabi pa ni Vice, "Maglayo na nga tayo, baka another 12 days yan." Tapos sabi ni Karil, 12 days of Christmas. So sinalo po ni Karil
itong sinabi ni Vice na patama, no, malinaw na patama po sa MTRCB. So talagang itong si Vice ang nagiging leader upang muhi din po ang mga panatiko niya sa MTRCB. Siya yung pasimuno kung bakit ito mga panatiko niya until now ay hindi po tinatantanan ng MTRCB na batikusin. Kung matino kang taga-sunod or taga-pasunod, dapat ang sabihin mo kababaan ng loob para yung followers mo matuto din ng ganong asal sa'yo. Pero, ang nangyayari instead po na malimutan na po ng mga tao yung nangyari, ay lagi pong ginagawang fresh ni Vice sa pamagitan po ng mga patama niya sa MTRCB. So, kakabalik pa nga lang nila mula po sa pagkakasuspindi ng 12 days, eto at umariba na naman po si Vice na baka daw 12 days na naman dahil naglapit sila ni Ayon. Talagang ang MTRCB ay binibira, niraratrat ng mga patama po ni Vice. Mo na yan. Di ba malinaw yun na paghiurak sa MTRCB sa rights nila na parang binubuli sila ng show na ito, kaya sino nga naman po ang matutuwang tanggapin ang pakiusap nilang motion for reconsideration. Sus Mio Marimar. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa kasong copyright infringement ng TBJ sa Bulaga. May resulta na daw. So ayon po dito sa PSN Showbiz, ang kanila pong headline, kasong copyright infringement ng TBJ sa Bulaga, may resulta na daw. So October 30, 2023 po ito, 12 AM, kanina lang po inalabas. Sayo pa dito. Ay, sorry there's skip muna natin ito. So, inaasahan na pag-trending ng pagbalik ng Showtime pagkatapos ng ipinatupad na 12-day suspension na ibinigay ng MTRCB. Pero marami rin ang nagsabing babalik ang It's Your Lucky Day sa ibang time slot na lang. Tingnan natin kung magre-rate ito dahil hindi naman gaano umariba sa ratings ang ipinalit na show nila Luis at iba pang kasama. So, laktawan po natin ito. Puntahan na po natin agad yung pinakang main topic balita nila about sa E80. So sabi dito, sa E80 naman sa TV5 ay kwela pa rin ang pamilya ng karakter sa talking photo na si Ellen. May bisita na naman sila mula sa pamilya ni na Ellen at Tasha na si Mami Josie. Masaya pa rin na talagang sinusubaybayan ang kwento ng pamilyang ito sa talking photo or talking avatar. Magaling talaga ang mga dating stop ng Itbulaga sa pag-iisip ng ganong pakwela. Samantalang tapos na pala ang pagsalang ng witness sa kasong copyright infringement and unfair competition under RA 8293 na isinampa ni na Tito Vic and Joey kasama si Jenny Pere laban sa tape at GMA7. Huling nagpresent ng witness ang GMA7 at pagkatapos nito ay magsasabit na sila ng kanilang memorandum at saka ibababa ang desisyon ng korte within 60 days. Posibleng bago magpasko ay meron ng desisyon, kaya abangan natin kung alin sa Itbulaga at E80 ang masaya ang pagdiriwang ng kanilang Pasko. So hinahanap ko po yung sinasabi po nilang resulta daw ay pasensya na sa tiktilaok sa manok ha. Sa kanilang headline na may resulta na daw itong labanan po sa kasong infringement na sinampa ng TBJ. Wala naman po ako nakitang resulta, no? Kundi ang sabi lang dito ay bago magpasko, makukuha na po yung resulta at lalabas na po yung resulta sa sinampa po ng TBJ laban po sa tape and syempre sa GMA7. So may nagsasabi din naman na sa by January, lalabas yung resulta. May nagsasabi naman na bago magpasko, ay lalabas yung resulta. So ano ba talaga? Diba? Kasi nagbigay ng 30 days para mag-submit nung kanilang memoranda na tinatawag. Tapos another 60 days. Diba? So maaaring ang sa January na po yan. Matagal-tagal pang labanan, bakbakan. Ay, Diyos mo. Diba? Hindi ko inaasahan na lalabas yan before Christmas kasi sa 60 days na lang po, wala nang 60 days. Diba? Wala nang 60 days para bago ang para magpasko. So, definitely sa January na po yan lalabas. So, abangan po natin yan. So, ano po ang masasabi ninyo sa update? Ayun. Bagong reaction video na naman ang ating natapos. Ay sana po ay may kuha kayong informasyon na chismis or marites or balita. Joke lang. Ayun, at kung kayo pala bago sa ating channel, iniimbitahan ko po kayong subscribe ang ating channel. Paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa tuwing tayo ay mag-a-upload. Ayun.
Huwag natin kalimutan si Ders TV. Nasa description lang po ang kanyang channel. Pakibisita at pakisubscribe na lang po. Hanggang sa muli, Uncle TV ang inyong lingkod. Babush!